Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin ang energies na parating sa inyo ngayong New Moon in Taurus, ngayong April 28, 2025 at 3:30 a.m. Philippine time. So, itong New Moon in Taurus is about new beginnings, setting new intentions, focusing on stability. So, that is happening in your second house of your material possessions, your finances. So, pwedeng may mga bago kang strategies, no? For your finances, pwedeng may bago kang source of income, no? Bagong pagkakakitaan. Or meron kang gagamiting talento or skills na pwede mong i-monetize. Or will give you fulfillment sa mga gusto mo sa buhay. Meron tong challenging aspects sa 5th house, which is your passion. Ito yung talents, creativity mo. So, pwedeng ito nga yung mga creative talents and skills mo na you will try to monetize. Halimbawa, magaling kang gumawa ng mga, let's say, graphic design, magaling kang mag-bake ng cake, magluto, or anything that is parang unique sa'yo, no? So, alam mo na talento mo. So, maaring i-monetize mo yan. So, in a creative way, pwedeng ikaw ay magiging content creator. Ayan, kasi meron din ditong 11th house, which is about being part of a community or being seen, no? So, mas maaring makikilala at makikita ka, makikilala ka ng mas maraming tao. So, pwedeng ikaw ay, you are creating a name for yourself. Let's see, ano tong second house na to? Ay, wait. Yung iba sa inyo, 5th house kasi is also about dating. So, maaring merong mag-open ng isang dating opportunities for you if you are single. Kung kayo naman ay nasa isang relasyon, pwedeng kayo ay magkakaroon ng oras at panahon sa iyong partner na lumabas to have fun, enjoy, magbakasyon, go out, ganyan. And then yung iba sa inyo, Aries, mas magiging malakas ang loob nyo na ipakita yung sarili nyo sa mundo. Let's say, to go out and show the world your talents, your skills. Hindi ka na nahihiya. Mas confident ka ngayon. What is the second house energy? Ooh, 9 of Pentacles. And then the 9 of Wands. Double 9. 9 of Pentacles is financial stability. I think, yung iba sa inyo, Aries, meron kayong ma-achieve na goal ngayong panahon na to. Ngayong buwan na to. Dahil sa mga pinaghirapan nyo, trinabaho nyo, in-effortan nyo. So, para siyang success story. That's what I'm seeing for you. Na hindi nyo inakala na ito pala ay mababago sa buhay nyo, magbibigay ng mas maraming opportunities. At dahil doon, magkakaroon kayo ng stability, especially in your finances. So, worth it to yung mga sacrifices ninyo, worth it yung mga efforts ninyo, yung mga binigay ninyong mga oras, panahon. Ginugol nyo na oras at panahon sa proyekto ninyo or sa trabaho nyo, kung ano man yung ini-effortan nyo ngayon. Oh, you have the Tower and the Wheel of Fortune. Change. Merong unexpected change pagdating sa creativity ninyo. Pwedeng meron kayong dating libangan or interest na tatalikuran nyo na kasi meron kayong bagong na experience or ine-explore sa ngayon. Pwedeng yung iba dati interesado kayo sa pagluluto. Yan. Tapos biglang nagkaroon ng shift na bago, napunta kayo sa baking. Ganun. Or nasa work from home kayo, lipat kayo sa corporate, or vice versa, nasa corporate world kayo, then lipat kayo sa work from home. Or from business to corporate, corporate to business. Some of you naman, maaring aalis kayo sa isang relationship, partnership, na nare-realize mo hindi ganoon kaseryoso.
na parang feeling mo, pinasok mo lang yung ganong sitwasyon, relationship, situationship, ng hindi mo pinag-iisipan, or you just want to do things you just want to do it for fun, no? Para lang mag-enjoy. Yan. Pay attention also kasi pwedeng meron ditong unexpected pregnancy. So, it's either ikaw yung nakabuntis or ikaw yung mabubuntis. Pero, syempre, kanya-kanya yan. Yung iba gusto nila yon, yung iba ayaw. So, pag ayaw, mag-ingat. Okay? And then, meron transformation dito. Yung iba sa inyo nagbabago yung inyong pangarap. Oo. Pwedeng dati, iba yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Tapos, for some reasons, nagbabago na. Na iba na. Hindi na yun yung gusto nyong i-pursue sa buhay nyo. Maari kasing hindi siya fulfilling na. Pwedeng na-realize mo na hindi talaga yon yung calling mo. Meron ding disappointment. So, pwede kasing ikaw ay nag-expect na maraming bagay tungkol sa pinupurso mo, pero hindi mo nakuha yung expectations na yon. Kaya ngayon, you are trying to meron kang susubukan na bago na gusto mong i-explore, baka doon ka mas maging successful. I also see you saving more money, no? Pwede kasing nung mga nakaraan hindi ka naging matalino pagdating sa pera. Naging wais pagdating sa pera. Pwedeng yan, bibilis lang. Akala mo hindi mauubusan, but ngayon, you have learned your lesson. Kaya ang focus mo ngayon is ma-establish mo ulit. Maibalik mo yung stability mo financially. Believe in the impossible, yes. May mga bagay na akala mo hindi mo ma-achieve, pero kung talagang gagawa ka ng paraan, you will do the work, then definitely you will achieve your goal. A personal issue reaches resolution. So, kung meron kang issue with someone, maayos mo yan, or pwedeng issue mo yan sa sarili mo, na marirealize mo kung ano may mga bagay na dapat mong ayusin, ibahin, baguhin sa mga ginagawa mo para may magbago rin talaga sa outcome. Meditate and contemplate. Ayan. So, yung iba sa inyo, you are connecting more sa higher self mo. Maaring mas nagkakaroon ka ng time na mas magkaroon ng tahimik na panahon sa ginagawa mo. Like, example, sa umaga, you will meditate to release anything na, parang to clear your mind, ganon. More on spiritual activities yung gagawin mo para mas makondisyon ka into someone na gusto mong maging. Ayan. So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.